Sa isang malayong bukirin, nakatira si Inang Daga at ang kanyang anak na si Bebot. Isang kahig, isang tuka ang kanilang pamumuhay simula nang namatay ang kanilang haligi ng tahanan na si Tatang Daga. Kaya naman, kayod kalabaw si Inang Daga para sa kanilang dalawa. Isa lamang ang kinaiinisan niyang katangian ng kanyang anak. Hindi nananatili sa iisang lugar si Bebot, tila ito'y may uod sa katawan. Lagi siyang abala sa paglalaro at pakikipagkulitan sa kaniyang mga kaibigan. Isang araw, umalis ang kanyang ina para maghanap ng pagkain. Pinagbilinan siya ng kanyang ina na manatili sa bahay. Sa pag-alis ng kanyang ina, agad niyang niyaya ang kaniyang mga kaibigan na maglaro sa kanilang bakuran. Mga kaibigan, oras na para maglaro. Halina kayo! Nagkataong may naiwan pang mga nasusunog na basura. Sa sobrang likot ni Bebot, nahampas niya ng patpat ang baga patungo sa dingding ng kanilang bahay na yari sa pinagtagpi-tagping tuyong dahon ng niyog. Agad na nasunog ang bahagi ng kanilang kusina. Mangiyak-ngiyak sa takot si Bebot. Naku! Nasusunog ang bahay namin! Anong gagawin ko? Hindi na niya alam kung ano ang gagawin. Buti na lang, bumuhos ang malakas na ulan bago pa nasunog ang buong bahay. Nang dumating si Inang Daga, kumulo ang dugo niya sa ginawa ng anak. Bebot, kailan ka ba magtatanda sa mga kapiliwan mo? Sumusobra ka na! Hinagpis ng ina. Patawad po, inay. Pinagsisisihan ko na po ang aking ginawa. Iyak ni Bebot. Pinapangako ko po na simula ngayon, hindi na ako magiging malikot. Dagdag pa niya. Ramdam ni Inang Daga ang pagsisisi ni Bebot, kaya niyakap at pinangaralan na lamang niya ito. Simula noon, tuluyan nang nagbago si Bebot. At siya nagtatapos ang kwento ni Bebot, ang dagang malikot.